So, nung hindi na natuloy si PRRD na nagkandidato bilang senador, ang mga boto na para kay PRRD, ang iba, ang karamihan, napunta kay Congressman Marcoleta. Kung ano ang iyong itinanim, yan din ang iyong aanihin. Nagtanim po si Congressman Dante Marcoleta ng pagmamahal sa mga Duterte. Talagang sinusuportahan ko at gusto kong manalo at itong tao na ito makapagbigay ng malaking tulong sa bayan natin. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si General Macanas mga kababayan. Pasok si Congressman Marcoleta mga kababayan sa Magic 12 sa Senado na pang-10 ito sa may mataas na ratings. Pero wag tayong hihinto na hanggang number 10 lamang si Congressman Marcoleta mga kababayan. Lalo na't alam natin na pwedeng magican no? O dayain ng kalabang kampo itong 2025 election. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, bago nga tayo dumako dito sa good news, no? Bigyan muna natin pansin itong si Tatay Digong, no? Na may pakiusap siya sa kanyang mga taga-suporta. Mga kababayan ko, may isa akong kandidato, personal. Talagang sinusuportahan ko at gusto kong manalo at itong tao na ito makapagbigay ng malaking tulong sa bayan natin. Sa lahat ng aspect ng governance, development, law and order, social amelioration, that ini-endorse ko siya party list Greco Bilhika. Osbonaco party list niya. BG party list. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin mismo dito kay Tatay Digong na may ini-endorse siyang party list, no? Na BG party list mga kababayan. Ating ikonsidera to at magtiwala tayo sa sinabi ni Tatay Digong na panigurado may magandang layunin din ito na ipaglaban ang mga karapatan ng sambayanang Pilipino. Sa pagbabalik topic mga kababayan, ayan, nang malaman ni Abalos na tumatakbo no, itong si Kibuloy, nagngangaw-ngaw na naman sa social media, naku naman po, na nasa larawan natin na kanyang sinabi kay Pastor Kibuloy na kulungan, hindi Senado di umano, naku naman po, na hindi di umano karapat dapat no, si Pastor Kibuloy sa Senado. Mukhang natatakot itong si Benhur Abalos no, na malamangan ni Pastor Kibuloy. Paano ba naman kasi alam nila na once na manalo itong sina Congressman Marcoleta, Pastor Kibuloy, Senator Bongo, Senator Bato at mga iba pang dinadala ng mga Duterte, mapapahamak ang mga ito na baka balikan pa no, itong sina Abalos sa kanilang mga ginagawang pang-iipit sa mga Duterte, lalo na dito sa KOJC. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa kandidatura ni Congressman Rodante Marcoleta bilang senador. Ito po, unang presidential, senatorial survey na kinandak immediately after the filing of COCs, Tangery, itong nagkandak ng survey from October 10 to 12. Sa Magic 12, pasok sa Magic 12 si Congressman Rodante Marcoleta. Nakakuha siya ng 31.8%. Grabe. Number 10. Sa Magic 12, siyam ang galing sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. So, 3 lang ang galing sa labas, So, Marcoleta, Senator Bongo, and Ben Tulfo. So, kasi si Ben Tulfo is running as an independent. Si Bongo and Congressman Marcoleta, aliado ni PRRD. So, nagpaliwanag ang Tangery.
Una, dito muna tayo kay Congressman Dante Marcoleta. Bakit biglang mataas yung kanyang rating? Ano daw, yung mga previous survey ng Tangery, pasok si PRRD, nasa Magic 12. So, nung hindi na natuloy si PRRD na nagkandidato bilang senador, ang mga boto na para kay PRRD, ang iba, ang karamihan, napunta kay Congressman Marcoleta. Ang malakas na ratings ni Congressman Dante Marcoleta galing sa Mindanao, lalo na sa Davao Region. Okay? So, ang kasabihan natin is kung ano ang iyong itinanim, yan din ang iyong aanihin. Nagtanim po si Congressman Dante Marcoleta ng pagmamahal sa mga Duterte. Correct. Paano? Yung budget hearing sa Kongreso na kung saan nag-iisa si Congressman Dante Marcoleta na yung congressman na dumipensa kay BP Sara. At kitang-kita yon ng sambayan ng Pilipino, lalo na taga Mindanao, na alam naman natin, ang Mindanao, baluarte ng mga Duterte. Napakataas ang trust and satisfaction rating ni BP Sara sa Mindanao. Umaabot ng 90%. Samantala, si Pangulong Marcos Jr., napakababa ang kanyang trust and satisfaction rating sa Mindanao. Kaya ipagpatuloy lang natin ang laban, mga kababayan, no? Na straight vote ang Duterte Street nang makasiguro tayo. Lalo na't ngayon na nakikita natin na baka i-magic nila Tambaliza Bongit ang COMELEC o eleksyon. Ako naman po, hindi rin natin masabi, mga kababayan. Lalo na't mahilig mandaya ang mga yan. So, yung nakita ng taga Mindanao na pagmamahal ni Congressman Dante Marcoleta kay BP Sara, yun na, nagresulta ng mataas niyang rating sa Mindanao. Kaya, pasok siya sa Magic 12. Okay? Si Senator Bongo, number 5 siya, 45.5%. Paliwanag ng Tangery. Kahit tuloy-tuloy yung Quadcom, na kung saan ang sisi sa drug war, sa extrajudicial killings, isinisisi ng Quadcom ngayon na hindi maganda yung nangyari panahon ni PRRD at ang naidadamay si Senator Bongo at saka si Senator Bato de la Rosa. So, dito sa Tangery survey na ito, kapansin-pansin, si Senator Bato, nalaglag, wala siya sa Magic 12. Na dati-dati sa mga previous surveys, kahit anong grupong survey, palaging pasok si Senator Bato, palaging pasok si Senator Bongo. So, ang assessment ng Tangery is, itong si Senator Bongo is na daw siya, parang hindi na siya, sa perception ng voters, hindi na siya masyadong identified kay Duterte. May sariling mundo na o may sarili ng clout o influence si Senator Bongo, at itong influence niya nakuha niya sa mga malasakit centers. Yon ang paliwanag ng Tangery. All over the country, I don't know how many malasakit centers. Kaya lang, karamihan sa mga malalaking hospital, mayroong malasakit center. At ang dami nang natulungan. Itong malasakit center. Panahon pa ni PRRD, Special Assistant to the President pa si Bongo, nakakatulong na siya through the malasakit centers. Hanggang ngayon, kahit wala na si PRRD, kasi naisabatas na yung malasakit centers, may sarili ng pundo. So, ang mga voters, ang mga mamamayang Pilipino, identified na nila na si Bongo ang utak, ang may pakana sa malasakit center. Kaya, ito yung
malaking puhunan ni Senator Bongo ngayon sa kanyang kandidatura. Hindi siya masyadong Tama. apektado sa AGK o sa Quadcom. Quadcom na mga investigasyon. Kaya pasok siya. Ang lumalabas na apektado, itong si Senator Bato de la Rosa kasi kapansin-pansin, nawala siya sa Magic 12. Okay, so isa ring nawala sa Magic 12 ay si Senator Amy Marcos. So anong ibig sabihin? Bakit bigla siyang nawala? Kasi sa lahat ng mga surveys, previously, nasa Magic 12 palagi si Senator Amy Marcos. Bakit nalaglag siya? Tinalo pa siya ni ang mga bagong pumasok, Abalos. Secretary Abalos ng DILG is number 9, 33. Naku, mga kababayan, wag nyo nang iboto yung si Abalos, wag nyo na rin iboto yung si Senator Amy Marcos. Wala tayong mapapala sa mga yan. Yang si Abalos, Diyos ko, sinasabi ko sa inyo, baka mas marami pa ang pa-press conference kapag yan ang naging Senado. Yan naman si Amy, deserve niya lang na mawala sa Magic 12. Dahil balimbing yan may kapangyarihan siya para pagsabihan ang kanyang bangag na kapatid pero hindi niya magawa-gawa. Kung ngayon pa lang wala nang magawa ito, panigurado sa susunod na pagtakbo niya wala rin siyang magagawang maganda. 0.8%. So yan ang mga bagong magkapatid na Tulfo. Very consistent. Nasa top Soto, Cayetano, Go, Pacquiao, Lacson, Binay, Abalos, Marcolita, Lapid, Tolentino. Yun ang Magic 12. Excuse me. So ako lang, medyo I have nothing against dito sa dalawang pasok, si Senator Lito Lapid and Senator Pacquiao. Sa lahat ng mga surveys, pasok yung dalawa, it appears na mananalo pa rin sila. Ang tanong, again, ulitin ko, I have nothing against sa dalawang ito. Ang tanong ko lang is, sa 17 years na po si Senator Lito Lapid na senador is ano ba yung contribution niya sa ating bansa bilang senador? May maalala ba kayong, ako, wala akong maalala ano yung batas na maipagmamalaki niya, na naipasa niya? Example, si Senator Bongo, ang batas niya yung universal healthcare yan kasi ang focus ni Senator Bongo is health. So, bawat mga senador yan, may mga kani-kanilang focus na doon sila naggawa ng batas. Si Senator Lito Lapid, wala akong alam. Hindi ko nga siya narinig na nakipagdebate sa hindi ko nga siya narinig na nag-privilege speech. Nakaupo lang. Parang lugi ang taong bayan sa kanya. Ganon din si ex-Senator Manny Pacquiao. Idol ko yan sa boxing. Talagang up to now, pinapanood ko pa rin yung mga... Agree ako, General Macanas, na itong sina Lapid, Soto, Pacquiao, tila'y tumatanda na lamang na nakaupo sa Senado ngunit wala namang nagagawang maganda para sa bayan. Mahiya naman po kayo sa taong bayan. Kung maaari, mag-back out na lamang kayo. Laban niya. So proud ako nga meron tayong pambansang kamao nga Manny Pacquiao. But when it comes to being a senator, parang, wala akong maalala na naipasa niyang batas. Nung nag-file siya ng certificate of candidacy niya, nagsalita siya, ang ipinagmamalaki niya, yung mga investigasyon tungkol sa mga corruption issues, yun ang sinasabi niya. Maya na imbestigahan natin ganito, hanggang ganun lang, investigasyon lang, batas. May na-contribute ba siyang batas na makakatulong sa kapakanan ng Pilipino? Wala siyang masabi. Kaya, yun lang, nakakapanghinayang na mananalo ang mga kandidatong ganyan na pagdating sa batas, yung trabaho sa legislator, wala sa. Ito, ang mga nararapat, mga Marcoleta. Batikang abogado, na patunayan na ang kanyang talino, malasakit bilang kongresista. So ito, nakakatuwa at sana tuloy-tuloy na ito na sa mga susunod na surveys, pasok palagi si Congressman Dante Marcoleta.